Welcome back sa Buhok Gaming Channel. So guys, maganda yung topic natin today, no? So nakita natin kasi may mga pagbagsak sa crypto market right now, stock market, no? Kahit sa forex market right now, bumabagsak yung mga prices. Yung ibang mga expert pagdating sa mga trading, sinasabi nila nasa panibagong worst case scenario na naman daw tayo ng pagdating sa market. So, ano ba yung mga nagiging reason niyan, Buhok Gaming? Sino ba yung apektado niyan? Ano ba yung mangyayari sa play to earn natin? Ano ba yung mangyayari sa mga crypto investment natin ngayong bumabagsak yung market natin? So, ang number one na naging concern or naging or nag-cause nitong mga pagbagsak sa market, syempre, yung bagong president ng Amerika na si Donald Trump, kasi meron siyang ginawang panibagong executive orders, no? So naglagay siya ng mga tariff. So pakita ko lang sa inyo, guys, itong video na to is galing sa Guardian News, no? So hindi ko na lang lalagyan ng sounds. Pero yun nga, no? Dahil nagkaroon ng tariff, nilagyan ni Donald Trump. So basically, lahat ng mga investors, manufacturer sa ibang bansa, kung sa ibang bansa sila manggagaling, no, madadagdagan yung tax, yung buwis. So ayun, nakalagay almost 10%. Pero the deal kasi, ang gusto ni Donald Trump, for example, yung Xiaomi na cellphone, no, para mawala yung tariff mo, mawala yung additional tax mo, sa Amerika kayo magtayo ng company, doon kayo gagawa ng mga product nyo, okay, para at least libre na, absolutely 100% yung magiging libre nyo pagdating sa mga taxes and payment nyo. Pero the bad thing kasi right now, syempre, madaming nagpanic, no? Maraming nagpanic dito sa event na to, sa ginawa nito, kasi malaki talaga yung nababayaran nyo. Pero yun nga, since malaki yung ito nga lang yesterday, alam ko yesterday lang, pagka-open ng stock market, umabot kagad ng 1.5 trillion dollar yung down, yung nalugi. So ibig sabihin, madaming investors, madaming nalugi talaga sa span of 1 hour lang. Okay, so ngayon, nagkaroon ng panibagong crisis. Apektado ba dyan, Buhok Gaming? Si Bitcoin. Apektado ba yung cryptocurrency natin yan? Yes, magkakaroon po yan ng malaking effect sa Bitcoin, sa cryptocurrency, sa play to earn, or even sa mga NFTs natin. Kasi nga, yung mga holder din, no, yung malalaking percentage na holder din ng mga Bitcoin na yan, ng mga crypto na yan, more or less, sila pa rin yan. Kung sino yung mga nasa top tier na malalaking company, sila din yung nag-hold ng mga cryptocurrency na yan. So, yes, nagkakaroon tayo ng effect. So, nakikita na kagad natin yung effect. So, pwede na pa natin sabihin, Buhok Gaming, na nasa bear season na tayo, bear market. Wala na ba tayo sa bull run? Right now, hindi ko masasabing nasa bear market na tayo. Pero definitely, since itong ginawa kasi ni Donald Trump na to, hindi naman to yung mga sakuna, hindi naman to yung mga gera, hindi naman to yung mga biglaan na lang lumabas dyan, unlike before, no, na bumabagsak yung market. Kumbaga ito kasi planado, may sistema, and then syempre may mga nag-isip din sa mga technique na gagawin nila dito sa tariff na nila. So right now, syempre naninibago yung ibang investors, maraming hindi pamilyar sa ganitong klaseng binabayaran, nagkaroon ng panic selling, panic buying nang nangyari. So, obviously, after nito, kumbaga, bagyo to eh. Okay, after nitong bagyo na to, after nito ng sakuna na to, since meron naman plano dito, may mga step, may mga guidelines, yung paglagay ng tariff na to, pag nasanay na yung mga tao, nakausap na ng President ng United States, no, yung ibang investors, much probably babalik at babalik kagad yung market natin. So, may gusto lang akong pakita sa inyo right now, no? Eto. Yan. So kahit nga dito, guys, no, makikita natin, ito, recent lang to, no, yung pagbagsak ng market, no, si Elon Musk, number one siya, isa sa pinakamayaman din sa buong mundo, nalugi na kagad siya ng 8.7 billion pesos. Okay, 8.7 dollar pala, sorry, hindi pala pesos. 8.7 billion na kagad yung nalugi ni Elon Musk, and then si Jeff Bezos sa Amazon, 16 billion na kagad yung nalugi niya. Just imagine that, billion yung naliliquidate sa mga top tier billionaire natin right now. Okay, although sabihin natin, kahit naman maliquidate yan, bilyonaryo pa rin yan. Pero again, guys, wag ganun yung thinking natin. Billion is billion, okay? Million is million, thousand is thousand. Kahit itong mga to, maliit na bagay sa kanila, okay,
bilyon pa rin yan. Marami pa rin matutulungan yan, marami pa rin mabibili kung hindi sana na-liquidate yan. I'm just trying to say, no? Kung yung mga malalaki nga naliliquidate, paano pa kaya tayo maliliit lang, no? Pag na-liquidate tayo ng mga sabihin na natin 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, same thing lang. Kung anong nangyayari, nararamdaman ng mga big investors na yan, ganun din yung nararamdaman na katulad natin ng mga small investors pa lang. Kumbaga ano yan chain effect talaga yung nangyayari. So, yun nga, no? So medyo malungkot, no? Dahil bumababa yung presyo. Pero ang tanong, ito siguro yung tanong dyan, Buhok Gaming, yung crypto natin, ano ba yung pwede nating bilhin since bumaba nga yung presyo? So makikita natin, okay pa rin naman, nasa 4.4 million pa rin yung Bitcoin. Pero syempre, no, comparing sa naging 6 million, nag 100,000 nga US dollar, okay pa rin yan. Kasi nga galing, just remember galing yan ng 900,000 pesos. Okay, 900,000 pesos, umabot ng 6 million. So right now, nasa 4.4 million. Actually, wala pa nga sa kalahati, no? Kasi kung 2 million, yun yung halos kalahati nung magiging, or times 2 nung 900 or almost 100 or 1 million rather. So, right now siguro ang mga tanong, ano ba yung mga pwedeng bilhin dyan? Siyempre si Dogecoin, nandiyan pa rin, bibili pa rin tayo ng Dogecoin kasi nasa 8 pesos lang, mag-hold pa rin naman tayo ng Toncoin. Siyempre, mababa yung Toncoin, alam naman natin, umaabot ng 400 something yan. So right now, bagsak yan. So, bibili ulit tayo ng panibagong Toncoin. Pero siguro, Doge muna yung bibili natin kasi nasa 8 pesos pa lang si Doge. Hihintayin ko ulit lumaki. So, siguro around nakapag-out tayo ng 23. We're waiting again na maging 23 si Doge token. So, ayun yung mga technique na gagawin natin habang mababa pa yung prices. Again guys, as mentioned kanina, hindi biglaan yung nangyari na to. Planado naman to. May sistemang ginawa. Okay, may mga pinag-aralan, may mga basis. So, obviously, itong mga nangyayari na to, planado naman. So, hintayin lang natin, no? Ako mismo, personal thought ko, hintayin ko lang muna maging okay yung market, saka tayo mag-release, no? So, pag naging okay na yan, natapos na yung mga usapin nila, yung mga dapat gawin, definitely, magbabayback na tayo, okay? So, for more crypto news, more play to earn, okay, NFT, i-update ko kagad kayo pag may panibagong pangyayari na kaganapan na. And guys, always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!